bakit wala na ito sa PLDT new installations? Sa mga bagong PLDT subscribers, hindi nyo na po ito makikita ang IOO. At wala na rin OJB. Nagtitipid ba si PLDT Fiber? Ano naman ang epekto nito sa ating internet connection? Hihina ba? Or mas bibilis? Ito po ang 5 possible reasons mga ka-IT kung bakit wala ng IOO at OJB sa new PLDT installations. This is my personal opinion only mga ka-IT. Number 1 possible reason po mga ka-IT kung bakit wala ng IOO at OJB sa new PLDT installations is to minimize the connectors. From NAPBox to OJB, connector po yan. From OJB to IOO, meron naman po yung connector. And from IOO to modem router is another connector. So, bali 3 connectors po lahat. The more connectors po mga ka-IT, mas prone po sa network problems like the LOS or the loss of signal. Number 2 possible reason po mga ka-IT is siguro cost cutting na din, di ba? Ganyan naman po talaga yung ginagawa ng mga wise companies mga ka-IT. Minimize the cost, it means more profit, di ba? Without compromising the good service. Imagine na lang po mga ka-IT, itong si PLDT Fiber meron na po 3.3 million subscribers. And approximately, meron itong 230,000 new subscribers each year. Let's say for example lang po mga ka-IT, example lang po ito mga ka-IT. Ang presyo ng OGB is 130 pesos. Yung IOO naman po is 30 pesos. Yung connectors is 40 pesos respectively. Yung total is 200 pesos yung cost. So, i-multiply po natin yan sa 230,000 na mga bagong subscriber each year ng PLDT Fiber, magkano po yan? So, ang possible savings ng PLDT Fiber mga ka-IT annually ay naabot ng 46 million. So, pwede na po nilang ma-allocate yan or maybe part of the savings sa customer service nila, di ba? Talagang hindi naman po talagang maganda yung customer service ng PLDT until now. Number 3 possible reason po mga ka-IT is ease of installation. Based po sa experience ng mga ka-IT, possible na napagtanto po nila na mas madali at mas mabilis ang installation without OJB and IOO. Dahil direct na nga yung connection from NAPBox to PLDT modem router. Ang gamit na lang po nila mga ka-IT is prefabricated or pre-terminated fiber optic cables. So, sort of plug and play na lang, no? Plug na lang nila sa NAPBox and then sa PLDT modem router. Ganun na lang kadali. Number 4 possible reason mga ka-IT is better and faster troubleshooting. Hindi na sila titingin pa sa IOO or OJB. Usually mga ka-IT, kung mag-LOS po ang ating connection, ang una pong tinitingnan ng PLDT field technician is yung IOO or OJB, di ba? Pero ngayon, hindi na. Ang una na lang titingnan is syempre yung modem router mo na lang, and then the fiber optic cable, and the NAPBox. So, mas saves the time and effort. So, may konting pagbabago sa troubleshooting methodology at na-narrow down to 3 steps instead of 5 steps. Diba, una is IOO, OGB, PLDT router, fiber optic cable, and NAPBox sa client side, diba? So, ngayon, wala ng IOO, wala ng OGB. So, usually, titingnan na lang is yung modem router mo, yung fiber optic, at yung NAPBox. Mas pinadali ang troubleshooting. Ngayon, pang-5, sa atin na mga subscribers, is this a bad news or a good news? O i-like mo na yung video para good news. Kung ako lang po yung tatanungin ninyo mga ka-IT, this is better dahil direct connection na. So from NAPBox to PLDT modem router, less connection is better. So bababa ba ang EMS or latency dahil direct connection na? May advantage naman talaga or may pagbaba naman talaga kung direct connection.
pero hindi naman ganun ka-significant. Ang importante lang po mga ka-IT sa ganitong connection, wala na pong IOO or OGB, dapat maganda lang po talaga yung anchoring ng fiber optic cables. Anchoring clamps must be properly installed. This is a win-win solution po mga ka-IT. Medyo natatipid na si PLDT Fiber, mas mabilis na ang installation at ang troubleshooting. And in some way, pwedeng na-reduce po nito yung faults or yung mga network problems and errors. Pero speaking of new mga ka-IT, mawawalan ba ng internet connection kung i-hard reset natin ang bagong PLDT ZTE modem router? Alam kong hindi ka interesado nito ka-IT, kaya wag mo na itong panoorin.